Yes po, good morning po. Ayan, at Ma'am Hazel, diretso ho tayo dun sa ating pag-uusapan ngayong araw. Usap-usapan ho sa social media yung sinasabing online lending app no, na sinasabing nakingidnap o yung nananakot na may mga utang ho. Oo, para ho dun sa mga tigapakinig ho natin sa mga oras na to. At paki-highlight nga po ano ho yung na-recover ho dun sa labas at loob nitong mga kabaong na ito. At may kinalaman nga ba ito dun sa mga utang, Major? Wala pa po tayong established na motibo kung bakit po ipinakalat po itong mga kabaong, pero regarding po dun sa utang is wala po tayong nakikita na connection dun sa mga utang dun sa pagpapakalat ng 5 kabaong po dito sa Metro Manila, since ang nakalagay po dyan ay may kinalaman dun sa ating relasyon or supposed to be relasyon natin with China. At base ho dun sa mga tarpaulin na major, napansin din ho natin na kumbaga meron hong mga banat sa China at sa mga komunistang grupo ho. Ano ho yung opisyal na tingin ho ng NCRPO pagdating ho dito? Kumpirmado ho bang sinasabing political na propaganda stunt ito? O may mga tinitignan ho kayong anggulo ng seryosong banta ho pagdating ho dun sa sinasabing seguridad? Major? Sa ngayon po, ongoing po yung ginagawa nating investigasyon at tinitingnan po natin lahat ng anggulo kung ano po yung reason or ano yung kanilang purpose sa pagpapakalat po nitong 5 kabaong dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Wala pa po tayong tukoy na kung sino man po yung nagdala at nag-iwan ng mga kabaong, although meron na po tayong leads at meron naman na po tayong mga kumbaga nakuha na natin yung mga plaka at yung mga may pagkakakilala na yung mga driver nung mga nagbaba po ng mga kabaong. Napansin din ho natin na major, kumbaga napakadelikado ho ng pwesto. Meron ho dun sa mga tapat ng Chinese consulate, kung di ako nagkakamali. At dyan ho sa Makati, no? At meron ho sa tapat ng Boy Scout Circle dyan sa Tomas Morato, kung di ako nagkakamali. At may natatandaan ho ba kayong grupo na may ganitong estilo at ng ganitong operasyon noon o bago itong grupong hinahabol natin na major? Wala pa po tayong kinukumpirmang grupo or organization po na gumagamit ng ganitong estilo. Ayaw naman po natin na mag-speculate or magturo sa anumang grupo ng walang ebidensya. Mahalaga po sa investigasyon natin yung pagpili, kung ano yung significance ng mga lugar na pinaglagyan nila nito mga kabaong at kung ano yung mensaheng nakalagay po dito. Pero syempre, kailangan po muna nating malaman kung sino po yung mga taong nasa likod na ito para agad po nating masabi kung connected po ba sila sa isang dati ng grupo, bagong grupo, or magkakaugnay ng mga individuals po lamang. At Major, ito ho yung kadalasan na tanong ho ng ating mga kababayan. Major, ano ho yung kumbaga itong sinasabing lalaki ng lalaki ho ng kabaong. Kumbaga gaano kalalaki ho ito at apat na magkakaibang lunsod ho yung sabay-sabay na tinarget. Paano ho nakalusot sa mga checkpoint sa mga nagpapatrol hong pulisya natin at gayon din ho sa mga barangay? Yung ban na ito, hindi man lang ho nasita at sa gitna ho ng gabi, kumbaga nagkulang ho ba tayo sa pagpapatrol? Para po sa kaalaman natin ninyo ng ating mga kababayan, hindi naman po dahil may dala pong kabaong yung isang sasakyan ay agad-agad na po itong i-intercept ng ating mga kapulisan, kasi meron naman pong mga purpose kung bakit po naibiyahe ito at may mga kaukulang permit. Hindi po tayo basta-basta namamara ng sasakyan para lamang po i-check kung may mga dala po itong kabaong. At syempre po, yung mga sasakyan pong ito ay hinire po ng, siguro, hindi natin masasabing legal, pero meron po silang naging usapan na i-hire sila para dalhin sa isang specific na lugar itong mga kabaong na ito. At kaya po patuloy yung ginagawa nating investigasyon para malaman po natin kung saan po nanggaling itong mga sasakyan na ito, kung ito po ay yung mga kabaong, kung ito po ba ay galing lang dito sa Metro Manila or outside pa po ng Metro Manila. At kung bibigyan ho tayo ng pagkakataon na kung sakali hong mahuli itong mga suspect, Major, ano ho yung seryosong kaso yung maari nilang kaharapin dyan ho sa NCRPO? Lalabas ho ba na itong simpleng alarm and scandal lang o may mabigat silang pananagutan? Dahil hindi ho natin may tatanggi, nagdulot ho sila ng takot sa publiko eh.
Major? Hindi po natin lilimitahan sa kaso ng alarms and scandal. Ang eksaktong kasong isasampa po natin ay depende po doon sa mga elementong mapapatunayan ng ating mga ebidensyang makakalat. So, pwede po natin i-consider yung tumults and other disturbances of public order under po ng Article 153 kung mapapatunayang nagkaroon po ng serious disturbance sa public order. Maaari rin pong pumasok yung sinasabi ninyong alarms and scandal under Article 155 po, depende po sa circumstances. At syempre, tinitingnan po natin yung mga posibleng paglabag nila sa mga local ordinances dun sa mga lugar kung saan nila bastang iniwan yung mga kabaong gaya po ng anti-littering or anti-dumping ordinances dahil sa sadya pong pag-iiwan ng mga bagay sa pampublikong lugar. At tinitingnan din po natin yung Article 154 kung saan mapapatunayang pasok po tayo sa pasok po sa legal elements yung mga printed materials po na nakalagay doon sa mga kabaong. At kung mapatunayan po natin na may paglabag po gaya ng damage to property, unlawful entry, pagbabanta or obstruction, maaari pong magkaroon ng iba't iba pang reklamo. Kaya magiging evidence-based po yung mga kasong posible nating isampa sa kanila once na po ma-identify natin yung mga nagpakalat po nito. Ganon din po base sa mga ebidensyang makukuha po natin. At Major, para ho dun sa sa hanay ho ng kapulisan, ano ho yung panawagan natin para ho dun sa mga suspect na gumawa nito? Talagang naalarma ho yung ating mga kababayan. Ano ho yung magiging panawagan o mensahe nyo? Siyempre po dun sa mga sa grupo or mga individual na nagpakalat nito mga kabaong na ito, sooner or later po ay ma-identify po natin sila at kung ano man po yung ginawa nilang pagkakalat nung pag-aabandon nitong mga kabaong dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ay kanila pong pagbabayaran dahil po syempre nag-cause po yan ng panic sa ating mga kababayan at hindi lamang po yan yung binigay po nito na hindi magandang imahe ng Pilipinas dahil do sa pagkakalat nila ng hindi magagandang mga wordings at mga pictures na mga Chinese personalities na pwedeng mag-cause po ng hindi magandang relasyon dun sa mga bansang nasasangkot po dito. At para naman ho dun na Major sa ating mga kababayan na nakikinig ho sa mga oras na to, ano ho yung paalala nyo at bilang kayo ho yung otoridad para hindi ho sila mag-alala? Nauunawaan po natin na nakakaalarma po at na nakakatakot na makakita ng isang kahinahinalang bagay gaya po ng kabaong na basta-basta na lang iniwan sa isang pampublikong lugar. Ang pakiusap po natin sa publiko, wag po itong lapitan, galawin or buksan. Agad po natin itong i-report sa pinakamalapit na police station or barangay para po ang mga trained na personnel ang makapag-assess po nito. At para naman po sa mga, syempre muli po dun sa mga taong nagpakalat nito, patuloy po yung ginagawa nating investigasyon, yung backtracking at saka forward tracking po ng ating mga CCTV ay nagpapatuloy at yun pong mga ginamit po ninyo, mga driver, mga nirentahan ninyong sasakyan ay na-identify namin at malapit na po na kayo naman ang ma-identify po natin. Ayan, at maraming salamat Police Major Hazel Asilo at tagapagsalta ho ng National Capital Region Police Office. Ma'am Hazel, at maraming salamat ho sa inyong oras. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat.